Hi guys, welcome to Canada. So ayan, actually 8 days na namin dito. And ayun, nakakagala naman na. Awa ng Diyos, medyo nasasanay na sa pagbiyahe-biyahe. So ngayon, mag-isa ko lang lalabas. So punta muna tayo ng bus stop nila. Kagandahan dito, yung mga bus stop nila is poste lang guys. Tapos yun, dumaan na yung bus. So pag dumaan na yung bus, maghihintay ulit tayo ng 25 minutes. Yan, 25 minutes. Tapos after 25 minutes, makakasakay na tayo. Meron din silang ginagamit dito na bus pass. So ganito yan guys. Yan. So August, ibig sabihin from August 1 to August 31, papakita mo lang to sa driver. Tapos ayun, only ride ka na. Only ride sa buong Calgary. Kahit saan, sa C-Train, sa bus nila, kumbaga ikutin mo yung buong Calgary, pwede. So ang presyo nito is 110. 110, tas mabibili siya sa Shoppers. So yun guys, sayang kasi hindi ko naabutan yung bus. Nalita ko kasi umihi pa kasi ako, tas uminom ng tubig. So ayan. So ito na yung papuntang bus stop nila. Ayan. Turo ko sa inyo. Actually ilang ano lang naman siya. Tapos ang kagandahan dito, pag tumawid ka, hihintuan ka talaga nila. Ayan. So liliko tayo rito sa kabila. So ayan guys, bali wala silang mga bus, ay mga stoplight dito, hindi uso. May mga stoplight pero sa mga busy road. Pero sa mga hindi busy road, wala. Tulad nito, mga ayan. So nakita nyo naman, diba? So nakita nyo, ang luwang ng kalsada pero walang mga traffic light. So ito na guys, malapit na tayo. Ayan. So bus 43 kasi kami. Pupunta akong registry ngayon, papapalit na lisensya para payagan tayong magmaneho dito. Although pwede naman ako magmaneho ng 3 months, pero mas maganda palit ko na lang habang maaga, diba? Since si Mrs. natanggap naman na sa trabaho. Actually may trabaho na siya dapat, pero pumunta kami sa yan. Ganyan lang ang bus stop nila. So kung titignan nyo, diba? Poste lang. So ayan. So hintay muna ako rito guys. See you mamaya pag nasa registry na ako. So ayan. Hi guys. So andito ako ngayon sa Barlow Trail. Ayan. So galing ako kanina sa isang registry. Nagtry ako magpa-exchange ng aking driver's license sa Taiwan. Kaya lang napunta ako sa Pilipinong agent. Tapos so ayun, binigay ko lahat ng requirements. Okay, so pasensya na kayo bakit nakapayong ako, dahil ang init, sobra ang init dito. So ayun, binigay ko lahat ng requirements, passport, yung permit,
Tapos yung lisensya ko sa Taiwan, tapos yung translation, which is yung verification of driver's license na pinakuha sa akin dito, ay pinakuha sa akin doon ni Mark Glenn. Yan yung taga sa amin na nauna dito sa Taiwan, ay sa Canada. So pagkabigay ko, ang sabi nung Pilipina, hindi daw niya pwedeng palitan yun kasi nga hindi pa daw na-translate. So nagulat ako. Yung verification of driver's license kasi, yun na yung pinaka-translation niya. Nagpapatunay na ikaw is may lisensya sa Taiwan and naka-translate na siya mismo sa English. So nagulat ako sa Pilipina. Actually hindi rin niya alam na mayroong reciprocal agreement ang Taiwan at Canada. Ako lang nagsabi sa kanya, and then tinignan niya sa computer niya and nakita niya na meron nga daw. Pero ang hindi niya alam na yung verification of driver's license is yun yung translation ng lisensya. So sabi ko, sige ma'am, hingi na lang po ako uli ng translation ng lisensya ko, sabi ko. Pero try ko uli dito sa isang registry, which is madadaanan naman galing sa amin. Kaya nga ako nagpunta ron kasi nga Pilipinas sila, Pinoy. Nakala ko naman makakatulong, yung pala ito pa guys, magpapa-exchange ka ng lisensya ng galing Taiwan, pinagna-knowledge test ako, tsaka driver, tsaka ano daw, kailangan ko daw mag knowledge test at tsaka mag road test, which is nagawa ko na doon sa Taiwan yun noon nung kumuha ko ng lisensya. So guys, dito na ako sa isang registry. Ayan. So see you guys later. Sana makakuha na ako kasi ang hirap ng walang sasakyan dito. Grabe, ang lalayo. Sipin mo, ang layo ng binabaan ko tapos lakad. So ayun guys, mamaya na lang ulit. Bye. So hi guys, ayan, natapos na ako sa registry. Diyan ako nagpa-registry. Diyan ako nakumuha ng nagpapalit ng lisensya. And ayun, successful naman. Bale natuwa lang ako. And para sa mga magpapapalit ng ID ay ng lisensya galing ng Taiwan, ayan, kuha lang kayo ng verification of driver's license, tapos yung lisensya ninyo, and ayun. Ba't ganun? Wala naman. Shit, kailangan ko palang bumalik. Kailangan palang bumalik. So ayun guys, nakakatuwa kasi nakakuha na ako. Hintayin ko na lang daw yung card na may padala sa akin. So so shout out dun sa registry na pinuntahan ko kanina. Ayos. At sabi niya sa akin, ipapatranslate ko pa raw. So buti na lang talaga lumipat ako ng registry. Ayan. So ayan yung registry. Ayan. So Canadian ang nag-assist sa akin. And ayun, okay naman. Bale, kinuha lang nila yung lahat. Kinuha na nila yung driver's license ko. Tsaka pala, para sa mga bagong salta, lalo na dito sa Alberta, ewan ko kung sa lahat ina-apply. Sabi kasi bilin nung registry sa akin,
pagdating daw, kasi nauna kaming nag-register sa Alberta card. Tapos ang sabi nung babae, pagdating daw ng driver's license ko, sirain ko na daw yung driver's license, ay sirain ko na daw yung Alberta card. So hindi ko alam kung sa lahat ba ina-apply yun, sa lahat ng province or dito lang sa Alberta, hindi ko alam. Pero sabi niya, you need to destroy or cut your Alberta ID because your license is class 5. So hindi ko alam kung bakit. Ayan, magre-research pa ako kung bakit gano'n. Pero yun lang ang bilin talaga, na kailangan ko daw sirain yung Alberta card ko dahil class 5 na daw yung lisensya ko. Hindi ko alam kung bakit. So ayan, pero at least successful. So andito na ako ulit sa bus stop. Ayan, tignan nyo guys yung bus stop nila. Ayan. So lalagyan ka lang ng isang upuan, tapos tatayo ka na sa gitna ng kalsada, ay sa gilid ng kalsada. So ito yun. So yun guys, nakakatuwa. So yun lang yung may bibigay information sa inyo. Bali $44 lang pala ang binayaran ko. Sabi nung tinanungan ko si Mel, si Delim, na nasa Prince Edward. Ayan, shoutout sa'yo, kasi tinatawagan ko siya kanina. Talagang bakit ganun, ganyan, bakit kailangan ko pang magpa-translate. So sabi niya hindi na daw, yun lang daw yun. So ayun, nagpunta. Kaya yun, shoutout. So sabi niya kasi 100 plus daw yung babayaran, pero binayaran ko dito is 40 plus $44. So ayun guys. So ayun lang, nakakatuwa. So see you guys next vlog ko ulit kapag may time ulit. So ayan, thank you.